Hi guys, si Kadyo na naman at ang kasama kong si AJ para sa ating bagong episode ngayon ng M-News Experience. Papa AJ, bati ka muna. Yes, magandang araw sa iyo, Kadyo. Magandang araw sa ating mga viewers. At syempre, meron tayong guest ngayon. Meron tayong kasama. Kilalang kilala tong guest natin to. Pag di nyo pa nakita sa mga events to, mga bulag na kayo. Ewan ko na lang. Sa tagal ng panahon din natin, no? Matagal na rin natin silang nakakasama sa mga events. Siyempre, sa mga ride, except doon sa nakaraan, hindi tayo nakasama pareho, Kadyo. Pareho tayong walang kwenta. Kaya yung isa dyan, iiling-iling at napagalitan natin yan nung nakaraang cardio. Ayun. Anyways, ang topic po natin ngayon is pag-usapan natin yung kailan lang na nilabas ng Yamaha PG1. Of course, what better guest na dapat natin makasama ngayon kundi syempre si Miss Noveline Quiamco. Tama ba, Nobs? Yes. Tama. Dapat meron tayong yung pumapalakpak na background. Papa Novi. Noveline, bati ka naman sa ating mga viewers. Hi mga viewers dyan, ako po si Noveline. Novi, ang mas usual sa lahat ng automotive or motoring na Manang. Yun, si Manang yan, si Manang. Si Manang na kasama si Manong. Pakita mo naman si Manong. Manong! Nahihiya si Manong eh. Nahihiya ba si Manong? Ay, yung kamay. Kamay lang. Oo, ayan. Usually, Kadyo, si Novi, kilala siya as Manang. Pero ako kasi nakasanayan ko ever since tawag ko talaga sa kanya Inday. Inday, okay. So, ang layo sa itsura ng Manang tsaka Inday si Novi, no? Pero ayun nga, Novi is from Tuner Magazine. And siyempre, they own the website Tuner Nation. So, matagal na natin silang kasama sa motoring, mapakotse, mapamotor, nandyan sila palagi. Tsaka ang Tuner Magazine is more than a decade na, no? Tama? Decade na kami. Matagal na. Kaya syempre, credible ang ating kasama ngayon. That's why we invited her as guest, no, regarding dito. Dahil syempre, gusto namin pakita sa inyo yung credibility ng isang reviewer sa isang motorcycle na nilabas syempre ng Yamaha. Tama, Papa AJ? Syempre, tama yun. Syempre, kailangan dito sa ating podcast ang lalabas na information, factual, based on facts, based on evidence, syempre. So, para tama din ang binibigay nating information sa ating mga viewers. Tama. Kahit po yung mga itsura namin ay kahinahinala, pero ito po, hindi po totoo yan. Anyways, uniform ako. Bago po natin pag-usapan lahat-lahat tungkol sa Yamaha PG1, paki-breakdown muna, Papa AJ, yung kanyang specs. Alright. So, Yamaha PG1, basically, this is an underbone. So, yun, unang-una, no? Kakaiba itsura niya, kung mapapansin niyo than the usual underbone. Medyo rugged siya, mas konti ang naka-install sa kanya, walang fairings, walang whatever. Talagang malinis lang. At the same time, ito Kadyo, this motorcycle is actually a little bit lighter than the usual kasi nga kukonti lang naka-install sa kanya. Okay. Pangalawa, semi-automatic to, no? The usual of an underbone. Semi-automatic, it doesn't have a clutch. 4-speed siya. And 115cc. Okay, 115cc. Ano ba mga 115cc na Yamaha? Di ba yan yung mga Yamaha site? Tama ba, Novi, no? Yung site na matipid? Oo, yung sobrang tipid na ayaw lumaklak ng gasolina. Oo, yun. Tama, Yamaha. Ano pa ba, Papa AJ? Other than that, kahit 115cc siya, fuel injected na. Pero ang horsepower nito, nasa ano lang, no? Nasa 9 lang ba? Tama ba? Yes, 9 horsepower lang siya. Pero medyo torquey rin siya for the size of the engine. May torque to. May torque. Siyempre, dahil parang ang marketing nito is para talaga sa mga off-roads to, no? Tama? Yeah, this can be used sa off-road. Novi, kamusta yung experience nyo nung nag-ride kayo? Oo nga. Doon nag-ride kasi kami, may mga stages na kami na ginawa ni Yamaha. Yung pinakaunang stage, pinapa-burnout kami ng donut. So, naglalaro kami doon. Pag ilang beses ata kami umiikot-ikot doon. Burnout donut. Kasi siya kayang-kaya niya eh. Ang doon is, kaya ba na may angkas? Di namin na-try eh. Ang question, hindi kayo nakapag-angkas. Paano ka makapag-angkas? Yan daming motor.
Sa bagay. Oo nga, no? Tapos, syempre, Tama. 9 horsepower siya. So, kung papansin natin, mababa lang. Pero, torquey rin siya. 9.5 Newton meters of torque. Oo, tsaka yung dimension, papi, hindi naman ganun kalakihan at kaliitan. Sakto lang, ano? Yes. Actually, ang timbangan nito, 107 kilograms lang. So, magaan. Ay, kayang buhatin ni Manong yan. Manong, bubuhatin natin yan. Magaang lang. Oo. Other than that, syempre, Kailangan buhatin na yung gaan-gaan eh. other than that, walang electronics to, no? So, no ABS, wala talaga. Single disc brake lang siya, tapos drum yung likod. If we're going to look at the picture, syempre, nakarayo siya, 16 inches. Block style or semi-knobby yung tires na meron siya. Yung suspension, ano ang itsura nito? Single suspension ba? Dual? No, dual to. Tsaka yung front, yung fork niya H-type. H-shape front fork niya. Okay. So mas malabo ang chances na mag-bottom siya. Tama ba, Novi? Hindi siya nagbo-bottom? Hindi naman, kahit nag-ano kami doon na puro bato. Yun. Kasi malalaking bato ha, hindi yung maliliit na bato ha. Yung literal nagpi-play talaga yung suspension. So sobrang naaliw kami. Ilan kami pa ulit-ulit. Ikot kami ng ikot doon sa ano. So talaga maganda suspension ito. Maganda. Nakatayo ka, nakaupo, mag-enjoy ka. Ayun. So ano yung itsura ng ano, pare? Anong size ng ano pala nito? Yung kanyang gulong? 16 inches to. 16. Oo, 16 inches. Tapos, ang kagandahan nito, 115cc, medyo maluwag yung gas tank niya. 5.1 liters ang capacity. Okay, matipid pa to. Tsaka yung tires nito, nakikita ko parang may pagka-semi-nabi, no? Yes. Boxed na siya, no? So, basically, yung makikita natin dito, isang classic bike, classic looking bike. So, Na ginawang parang ano to parang scrambler ba datingan ito? Tama ba? yeah, underbone scrambler, all around siya. Tapos, ayun nga, classic ang style, rounded headlight, round tail light. Yung angkasan niya, basically, parang pwede rin gamiting kargahan ng gamit. So, I think this is created for not only sa tarmac or sa semento, syempre, gawa rin to para sa dirt naman. Papa, ang tanong ko, yung unang kita mo nito, no? Yung tinignan mo pa lang, hindi mo pa sinasakyan. Anong initial, sa'yo, dating? Yung dating kasi nito, maraming bumibili. Maraming bibili. Marami din bumili. Sa sobrang daming bumili, parang wala pang ilang araw, sold out na yung few na dapat na yung pag-set ng na nationwide halos ubos siya. Tapos ang kasi nito, yung sinabi nyo na malaki yung tangke. Ganon din ang impression namin, ang laki ng tangke. Sa sobrang laki, buong araw na kami naglalaro. Wala. Pero meron ba itong Lobs, meron ba itong ang tawag dito, yung underseat compartment? Wala eh. Wala. Gas tank lang siya eh. So, pero yung kasi, during sa launch, literal, kaya mong gawin anong gusto mo sa motor. Kasi marami siyang, kasama kasi sa display, yung mga builds, yung mga nag-moto build sa atin. So, okay. Maisip mo, pwede mo gawin yan. Maganda i-modify. Di lang modify, gawin mo sarili mo na para, kasi isang color lang siya yung matte brown lang Ayun. Really? Doon sa launch, kahit naman sa event ban ng PG1, nakikita niyo yung light gray, tsaka yung kasi nirap nila para yung paint protected. Kasi, pwede mo kasi dalhin saan diba? Bato pa lang, magasgas na yan. So, ginawa nila para maano-ano yung walang gasgas. Kasi pag wrap kasi, pag may gasgas, pangit na tingnan. Sinabi ba pag na may mga available accessories to na talagang Meron din. Talaga. Si Yamaha mismo. Galing Yun ang maganda. Ngayon, since nga very good ba talaga yung kanyang ang tawag dito, ride feel? Yung ride kasi di namin kasi iba kasi yung group na nag-road ride. Yung galing sa Y-Zone hanggang dun sa Rizal. Kami kasi ako, na-ride ko lang siya na literal sa water ako kasi nagbo-volunteer kasi sobrang init. So yung pambaragan mo siya ginamit? Doon ko siya ginamit kasi usually, kahit saan sa Pilipinas, may tubig Totoo yan, totoo. At crossing tayo kahit anong lugar, basta kailangan mag-adventure, may tubig.
Correct, correct. Tsaka hindi lang yun. Pagka dito naman sa Manila or sa mga city, syempre, hindi naman mawawala sa Pilipinas ang baha. So, I think, okay din siya doon. Kasi kung mapapansin nyo sa photos or even sa videos, if you're gonna see the bike, medyo elevated ang exhaust niya. Yung muffler niya paakyat, pataas. So I think that's dapat nakaharap sa iyo, no? I think that's one of the reasons kung bakit hindi siya mamamatayan sa tubig. Tama ba, Novi? Kasi nakaangat yung tambucho, hindi abutin basta-basta. Well, kahit naman kasi abutin, basta umarangkada ka, okay naman. Kasi ako kasi, na-stuck up ako sa dalawang bato sa ilalim. Kasi malaki yung bato Di naman siya namatayan, pinatay ko na lang siya para iusog ko siya. Tsaka magaang, no? Kaya madali siyang i-maneuver. Oo, kahit ako, madali ako nabibigatan, kinaya ko siya, ako lang. Yun. Kasi actually, yung design na going back dun sa kulay, di ba matte brown lang ang available? Na, the last time na nakasama natin si Manong tsaka si Manang sa isang event kasi, nabanggit ni Manong sa akin na parang military bike ang datingan nga. Kasi kung ako, i-compare ko siya, medyo lapit siya sa color ng Desert Storm. Rugged look nga Oo. I think that's kasi yun yung natin medyo brown, katulad itong binigay nila. Oo. So sa tingin mo, Novi, marami magkaka-interest talaga dito? Sobrang dami. Kasi kahit naman, ngayon kasi, may backlog pa ng orders nationwide. Pero pag nakikita ko siya, parang nakita ko what's lacking is yung yung mga lagayan ng mga gamit, no? Usually for naman si Yamaha, tsaka may naggumagawa na literal pa kahit mga U-box. U-box pati yung yung tawag dito, yung kanyang top box, meron na rin to, no, provision. May may accessory siya na tatanggalin mo yung stock na magkakaroon siya. Ayun. Kasi kung titignan natin, kung compare natin siya sa mga naunang underbone, medyo malapit siya sa yung mga walang yung XRM? Hindi. Well, medyo lapit siya doon. Pero kasi siya, more on, mas maganda siya. Oo naman. Yung tsura, aesthetically. Yung isa pang, yung mas naunang underbone, like yung batch pa nung 90s, yung mga Honda Dream, di ba, walang trunk compartment yan, talagang gas tank lang yan, and then, they have accessories na lang na ikabit yung basket sa harap, nung cab, parang ganon. So, medyo, ayun nga, retro style siya So, pati yung yung ng market nagustuhan ng market, so yun yung demand din. Oo, tama. Kumbaga, ito yung motor na walang arte. So ito, papatok to sa mga bata at may mga edad na, no? Katulad ni AJ. Na bata? Mga bata dito. Ano sa tingin mo demographic nito na talagang kukunin ng attention nito? Ang kasi demographic kasi, sa kasi I also sell the bike. All ages siya kasi may ako, university student ako, marami actually. Bumili nito. Tapos may mga owners din ako ng big bike, na literal liter bike, bumili din. So, medyo nasa talaga siya, pag gusto mo siya, bibilin mo siya. So yung price na nakikita ko rito, 96,400, tama? Oo. Marami namang financing, meron nga ako dito Yun. O kumuha na nga tayo kay Novi. Baka ang tanong ko, meron ba kayo alam na parang competitor nito na ibang brand? Actually, meron kasi ang number one competitor naman ng Japanese or any bike ngayon, yung mga Chinese bike. China, okay. Kamukhang-kamukha. It's either kamukha or sobrang inspired. May sobrang inspired. Yun na yung bagong term sa kamukha ngayon. Sobrang inspired, no? Parang lang yan, parang category lang namin yan sa car show Yan. Puro inspired kasi copy. Okay. So, wag tanggalin na lang yung word na copy, inspired na lang. Tama nga naman. Pagkain naman natin ang content, di ba? Parang si Papa AJ, inspired ni Tom Cruise yan Anyways, Novi. Di ba, mami ka nakasama mga media, mga vloggers. Anong nakuha mong comment sa kanila dito sa ride nila dyan? Nakakatuwa siya Yun lang. Yan talaga. Sobrang nakakatuwa siya gamitin kahit isang lang doon, isang layout lang doon sa event namin. Nagkano kami na pwede mo siyang gawing sarili mo Yung if you buy it stock.
gamitin mo muna habang nag-i-inspire ka muna ano yung gusto mong ikabit. Basta anything siya eh. Ang ano lang talaga niya, from yung stress mo nga sa work, kaya tawag nila leave it all behind. Kasi literally, iwan mo. Wala kang dadalhin. Kung ano lang yung mo, pwede mo din siya gamitin. Kasi iwan, matipid siya. Kasi buong araw namin siya ginamit. High revving pa kami lagi. Ayaw nga mag 75% ng tank eh. At talagang matipid pa kahit na ano yun mo, no? Oo, tapos iba-iba kami sumakay ha. May mabigat, tapos may magaan. Tapos marami pa kami. Kasi, alam mo naman, pag test drive, ako naman. Oo nga. Oo, syempre. Diba? Eh, sa upuan, mahaba-haba ba? Mahaba-haba ba yung upuan? Talaga, kasya naman pag may angkas to. Nagkasya naman ako kasi umangkas ako eh. Kahit si Fort yung nag-drive. Si Fort nga pala is 6'2 ba? 6'3? No? Sa matangkad. Basta malaking tao Magaling yun. tayo. Tapos nagkasya ka pa eh. Ikaw 5'7 ka eh, di ba? Oo. Ay, Diyos mio, Daima. Okay pala to. Sa ano, no? Pang angkas din, no? Pero depende. Kasi as angkas, kasi hindi siya ganun ka-comfortable kasi maliit lang yung angkasan eh. Pang ano lang talaga siya. Pag gusto mo, bumili ka na isa pa. Okay. Ah. Okay, lagyan mo ng tricycle, no? Huwag ka mag-tricycle. Pero, well, that's highly possible, no? Yung mga kaibigan nating bike builders, I think, baka possibly gumawa sila ng design na magkaroon ng sidecar niya na pasok din sa design ng PG1. Tsaka AJ, blank canvas ang tingin ko eh. Parang ang daming pwedeng paglagyan ng Yun nga. di ba? Totoo. Accessories niya. Gawin mong sarili mo, literal. Yung bike. Tsaka ayun nga, sabi nga ni Novi, di ba? Madaling gamitin, masarap paglaruan. Pero bakit nga ba? Abot ba to ng normal na Pilipino? Kasi ang seat height niya... Abot mo to. Wow, nagsalita. Pero yeah, actually... Ano ba si type? 795 millimeters or 79.5 centimeters lang yan. Eh, bumababa naman ata to pag naupuan mo eh. Oo. No? Kaya okay lang. Good siya. Actually, maganda. Hindi ako nakasama actually dun sa ride eh. Pero, mukhang okay naman. Dahil nakikita ko, nag-i-enjoy kayo nung ginamit nyo eh. Sa price ba, sa tingin nyo, goods ba sa presyo na? Worth it ba? Sobrang worth it siya sa price. Sakto na talaga siya sa price. Di siya mahal, di siya mura. Kaya alam mo naman quality kasi Yamaha. Tama. Tsaka kadalasan ng clients talaga na bumili. Binili siya as Yamaha talaga. Talagang by the brand, no? Yung community ng brand. Tapos hindi ka lang, kahit saan meron eh. Tapos ano siya, hindi siya madali masira na ano din namin kasi natutumba-tumba din kami. Wala man lang kagas-gas-gas-gas. Oo, dahil medyo wala ganong fairings eh, no? Tsaka medyo hindi tatamaan talaga eh, no? Natatamaan naman yung sa slide guard, pero madali siya alam mo yung pag na-UP yun, edi palitan mo. Oo nga, tama. Maganda siya. AJ, ikaw ba kukuha ka nito? Tama-tama, mura lang ha? Yes, actually, sa palagay ko, bang for the buck siya. Unang-una, matibay siya. It doesn't only look matibay and it doesn't only look rugged. Pero sa palagay ko, itong motor na to, pwede mo talaga siyang gamitin anywhere. Eh, sabi nga ni Novi, ang dami, wala na makuha ngayon, ano? Meron naman. Meron pa? Okay. Ibig sabihin, selling like hotcakes to. Oo naman. Tsura pa lang eh, no? So, yung mga available pa, it comes with the price. Parang ganun ba yun? Hindi naman, kasi may financing naman kung ano. Kasi yung pinakamababa dito sa listahan ko, ang down payment, 7.3. May PG1 ka na. Kung na lang bahala ko ilang months, 12 ba? 18, 24, 30, 36, 48. Ba? 48? 4 years? Meron! Parang kotse na. 4 years, ha? Meron! Pero yung usual natin, kasi di ba 3 years naman ang normal na financing. Pagka ganyan, nasa magkano naman aabutin ko? 7,300 ang down. Magkano monthly for 3 years? 3 years dito. Wait lang ha. Oo, gusto nyo magtanong ha? Mag-chat lang kami sa amin. Bibigay namin kayo kay Novi. 5,063 lang. Ang monthly. In 3 years. 3 years. So, madaling salita, para ka lang bumili lang din ng usual na underbone. Hindi, magbangko ka na lang. Mas mababa din, no? Tama nyo, B? Hindi, depende kasi sa bank kasi usually, ang banks ng pa-financing, big bikes.
Oo. 100cc above, halos all banks na nga meron. Sa bagay, oo nga, no? Pero depende kasi yan. The more malaki yung DP mo, the more less yung monthly mo. Totoo. From the looks of it naman, good nga to dahil mga matibay, so tatagal to eh. Kasi meron tayong mga ginagawa mga Pinoy, pag may lumabas na bago, bili, palit, di ba? Tingin nyo ba ito talagang ikikip mo? Dahil So retro far styling, di ba? So far, ever since nag-launch, yung mga resellers, di naman resellers, sa dealers din yung unit. So, technically, wala pang reseller. Kung meron, yung mga nagsawa na sa build, yung na-build na siya, tapos na, wala na. So, benta na lang, bili ulit. Oo, kasi Style naman. yung kanyang retro styling talagang tatagal eh, di ba? Kaya talaga ikikip mo eh. No? Tsaka bukod doon, ayun nga, itong motor na to, not only sa looks, no, pati sa specifications, pati sa mga naka-install sa kanya, wala siyang bullshit, walang paligoy-ligoy. Talagang pure na motor siya. So, Ayun, kalidad yan, malamang. Oo, Maganda. kasi based on specs, wala kang aalalahanin na electricals and everything, except for, syempre, the fuel injection. Pero yung cluster niya is analog, ABS, actually walang ABS, drum brakes yung likod. So, basic bike siya. So, I think yung driving experience nito talagang mararamdaman mo yung classic style ng pagmamotor. De, tsaka ang talino ni Yamaha, di ba? Galing to sa, yung engine nito, I believe, is yung parang sa mga Yamaha site din, yung maliliit. Di ba? Ng mga underbone. Imagine, doing a look lang naman, yung gumawa ka lang ng design from sa engine na talagang pang underbone, nakakuha ka ng ganito na talagang hit na hit sa tao. Very good yun, ha? Very good marketing yun. Kasi alam ko, yung mga piyesa nito, galing din to dun sa mga maliliit nila, eh. Talagang binago lang itsura, eh, no? Good siya. So, hindi mahal ang maintenance. Isa pa yun. Tsaka, tulad ng sabi mo, yung mga big bikers, bumili nito, ibig sabihin, pumasok sa taste nila. Ganda, ha? Hindi lang yan sa Luzon nangyari. Pati sa Vismi nangyari din siya. Nakikita ko yun, mga post ni Yamaha. Talaga na kalat-kalat. Any plans pa ba? May balita ka ba na regarding dito? Mayroon ba itong mga test ride area para sa mga gusto pa malaman? Sa ngayon, wala pang event si Yamaha. Pag may event si Yamaha, may test drive naman usually. Ang ano naman yan is, kaya mo ba magantay? Yun na nga. Isa pa yun. Kasi nga, hotcake siya eh. Pero Yun, sa yun mga dealership, wala bang pa-test drive sila or any demo unit? Pag may event ang dealer, meron. Pero pag walang event, usually wala. Kasi nga, usually, ang display, halos sold na yan. So wala ka na So si most probably, makikita natin to or yung mga viewers natin kung gusto ma-test drive ito, kailangan pumunta sila sa event ng isang kaibigan natin, di ba? Malapit na yung test ride niya. Si Makina, Yes, si paring Zach. Oo. Alam ko magpapa-test drive doon sila Mel Aquino. Yun. Anyways, yung mga darating pa ng mga units nito, tingin ko wala na ibang kulay, ito lang So far, unless yung may mga gusto ng kulay, kahit mga 5,000 kayo umorder, submit nyo kay Yamaha na gusto nyo yung kulay, baka pagbigyan kayo. O kaya, pwede namang message nila ako, pwede naman namin pinturahan yan sa shop. Yan, nag-plug. Diba? Marami tayong builders na nagpe-paint din eh. Anyways, pare, diba, since ang buong kalye natin is puro scooter, ito kakaiba, underbone. Kasi before, underbone naman talaga namamayagpag. Nawala dahil sa mga scooters small scooters. Tingin ko, ito ba magiging isang again, meron akong parang naging issue lang sa part na medyo wala ganong pagsasaksakan ng mga gamit kung gagawin mo pang negosyo, di ba? But then again, it will appeal to para bang for commuting purposes na talaga, Tama ba? Talagang gagamit. Kasi tulad ng sabi ni Novi, parang gusto mong i-personalize, di ba? So, parang mangyayari nito, mas maukuha niya yung market ng yung mga for private use lang. Yes. Tama ba? Kasi, pag pang-angkas, medyo hindi ganun din kahabaan yung seats, Tsaka, tapos
pag gagawin mo naman pang delivery, wala rin ganong space, mga like yung floorboard. So talagang yun ang napapansin ko, no? Pang ano talaga siya, pang private use, no? Pang pampasok, pang weekends. No? Pero depende kasi may mga ano din ako, mga nagde-deliver ng dog food. May Okay. mga bigas-bigas. Yung mga sakas ko, nagagamit din siya eh. Dahil nga sa pagka-heavy duty nito, pwede kami magkarga. So parang gagawa mo na lang ang paraan, no? Hindi, yung iba kasi tali is life. Yung ano naman, tama. so ngayon nakikita natin sa Grab, yung scotch tape is life. Madami. Yung packaging tape. Yan. Pero come to think of it, no, kung based lang sa design niya, yung mga lalagyan na kailangan, yes, I agree, it is for daily commute, though pwede rin i-modify siya or gawa ng paraan. Pilipino tayo, maraming paraan. So, pero kung i-customize mo lang based on the looks, kung ako lang tool bag sa ilalim ng headlight, medyo maliit na saddle bag sa magkabilang gilid, those things na syempre you use leather and everything para sakto lang sa itsura, but sabi nyo nga canvas siya, blank siya, so anybody can do whatever they want. Wala siya problema. Tsaka basta yung PG1 na to, pag trip mo, kaya ka na dalhin kahit saan. Kahit anong weather pa yan, kapag may gusto kang puntahan, mapupuntahan mo dahil sa kanya. Kahit baha, no? Kahit pupunta ka lang ng mall. Meron na akong nabaha dito sa Makati, buhay pa yung PG1 niya. Yun. Tsaka looks-wise, pogi talaga. Very Okay, enticing. Okay na siya. Kahit di mo na nga ito, bihisan as is, no? Bihisan mo na, sarili mo. Yan, sarili mo na lang, para magtugma kayo sa design din niya. Terno mo na lang ang forma mo. True. Iterno mo na lang doon. So, in short, sa mga kaibigan natin, sa mga viewers, alam ko na nabalitaan nyo na itong PG1, no? Meron nga itong lalabas na contest si Yamaha, di ba? Yung parang short film, tama nga ba? Pagandahan ng, kung paano yung story ng bike. Yun, paano mo siya gamitin. Sino yung, after you work, saan ka pupunta? So, yun, kaya ang talaga ni Yamaha nito, pwede mo iwan lahat. Tama, kaya abangan nila, no? Kahit ba't kaya sana gumawa rin kayo ng entry? Meron kami nung on the spot. Yung event. Yun. Kaya pag nag-ano ka ng mga PG1, ng mga reels, marami gumawa. Ayun, gagawa kami ni AJ. Gagawin namin, riding in tandem kami. Oy, bawal sa lugar niyo yun. Bawal dyan sa lugar ninyo yan. Mandaluyong, pwede na, bro. Pwede na ba? Hindi na nagagalit si Kuya, si Kuya DILG. Okay na sa kanya. So pwede na pala kami dumaan. Pwede na. Ba't lalaki ka ba? Ikaw naman, babae ka lang. Pag kahit angkas, naninitag ka. Kailangan pareho yung apelyido nyo. So, ba't di pa pareho apelyido nyo? Hindi. Nobelin Manang. Tapos si Andy Manong. Sounds like... Let's go. Ayun. But anyways, Novi, final words about the PG1. For the PG1, walang sakit. kapag meron, ubos agad eh. So, kapag gusto nyong bumili na kayo. May mga dealers kasi meron, mga tingi-tingi na lang. Hindi siya ganun kadami. Bumili na kayo ngayon, habang meron pa. Paglaruan nyo, city ba, probinsya ba, bundok ba, or may sapa ba, lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin sa PG1. Kaya nga tawagan nga nila, yung slogan nila, leave it all behind. Yun. Ikaw, Papa. Ikaw muna. Sige, pare. Okay. For me, PG1, bibili na yan. as I see, is a lifestyle bike, no? So, katulad ko, I don't like yung mga top boxes, yung mga dagdag na abubot. I want a motorcycle na light, madaling sakyan and everything. Kaya nga, di ba, yung nabanggit kong design kanina is very simple, very compact. Kasi ganun yung style ko. I think it's a very good bike for the city, for soft terrain, for
syempre long drive and for short rides yan, yung mga dadaan nga sa sapa, mga small river crossings and everything. So it's an all-around bike. I think magkakaroon to ng magandang feedback. Hindi lang sa mga nangyayari ngayon na nagkakaubusan ng stock. As far as I know, syempre pagka ganyan, pwede rin namang magpa-pre-order. Kumbaga, ipipila mo na yung pangalan mo para magkaroon ka, diba? So anyways, that's it for me. Yun ang palagay ko about the PG1. Ikaw naman, Kadyo. Ako, yung PG, ibig sabihin sa akin yun, pang good time. Yan. Then kasi, para sa akin talaga, if you're looking for, alam ba, di ka naman ganun karaming pera, di ba? Wala kang pagkakataon makabili ng iba-ibang bike for everyday use, for weekend use, for sports use, and everything, no? Ito siguro yung bike na para sa'yo, na pwede mong dalhin kahit saan, sa kahit anong sitwasyon, sa kahit anong instance. Like, for example, gusto mong mag-long drive, pwede to. Kaya gusto mong pumasok lang everyday, pwede to dahil matipid. Tapos, syempre, pagka yung bumabagyo, mabaha, o kaya dadaanan mo, wasak-wasak, pwedeng-pwede rin to. At kung gusto mo naman mag-enjoy for the weekend na it's either long drive nga or mag-off-road, pwede rin ang PG1. Kaya maganda nga to. Tama nga si Novi, mag-enjoy ka dito. Sa itsura pa lang, dun sa performance, wala na masasabi dito. Yamaha ito. I've had a lot of Yamaha bikes. Talagang quality, Yamaha is Yamaha. Tapos, syempre, yung tipid, kaya nga to underbone, di ba? Dahil naghahanap ka na matipid na sasakyan. Yes. Tapos, yung itsura pala, dito ako nabilib eh. Napakaganda nito. Hindi siya naluluma kasi nga retro styling. So, pwedeng hawak mo yan, nasa garahe mo lang lagi. At kung wala ang garahe, nakapark ka sa kapitbahay, pwede rin to. Hindi magagalit kapitbahay mo kahit na doon ka sa driveway niya dahil ang pogi. Di ba? Yun ang sa tingin ko sa akin dito. Tsaka yung price na 96, hindi naman nagkakalayo sa iba, di ba? Halos ganyan din ang presyuhan, pero sa itsura nito, okay naman, tsaka nakayamaha ka pa. Yun ang sa akin. So, agree naman tayo na this bike is a good bike, no? Kasi why ba natin pinag-usapan to? Kasi namin, syempre, gustong magtanong, yung iba nagsa-search niya kung okay ba itong Yamaha PG1. So, marami nang nanonood ng mga reviews dahil marami ng mga kaibigan nating media at saka mga vloggers na na-review na to. And I think they share the same sentiment as we do na maganda siya. So, ito, sa amin nga, since ito, inaano na namin sa inyo, talagang with our credible people, like, of course, si Miss Novi has been there for the longest time, who's really credible when it comes to reviewing motorcycles. And good thumbs up kay Novelin, no? Nobs, tama? Tama! Yun! Ako pa! Ayun pa, si Nobs pa. So, ayun. O, ikaw, paring AJ, any last, ano ka nga? Ay, si Novelin muna. Novi, baka may mga kailangan kayo shoutout dyan, mga sponsors nyo and every... naman? Ano sponsor? Si Manong ang sponsor. Yun, Manong, sponsoran mo nga kami. Ano ba yan? Basta, pag may gusto kayong motor, PM na lang. Yan. Kasi pag nahirapan kayo sa units, meron naman ako mga dealers. Tsaka pag nakita nyo si Novelin sa mga event, lapitan nyo, madali kausap yan, hindi po mataray yan. Kung gusto nyo magpa-picture, pa-picture po kayo, siya po hahawak ng camera at pipicture para maganda yung picture. Tama yan, tama. O ikaw, Papa AJ, meron ka ba shoutout dyan ulit para malapit ng event mo? Oo nga pala, October 26, 2024, Kangkalu Oro and Bike Show, the biggest and newest car and bike show sa balat ng Caloocan City or the motorcycle capital of the Philippines. At the same time, syempre, gusto ko rin pasalamatan for the longest time, JSK Custom Paint and Auto Works. At syempre, promote ko lang din ang Grace Collection PH. So if you need customized bags, feel free to message me anytime. Yun, very nice. Ako naman, again, calling on new sponsors. Anyways, of course, thanks again for watching dito po sa aming show sa M-News. Marami po tayong mga magiging guests. At kung gusto nyo laging makita ang pagmumuka ni Miss Novelin, kakausapin namin si Miss Novelin na lagi namin siya makasama dito sa show para kung gusto nyo po makita. At syempre, baka magpakita na yung manong sa tabi niya na nagtatago ngayon. But anyways, yun po, I would really love to tell you guys na please, click like, subscribe, and share. Kumbaga, ito po yung aming pong pakiusap lang po sa inyo para po kami maka-reach na po sa amin pong inihintay na silver play button, no, parang AJ? Oo, dahil pag nakakuha po namin yun, magpapakain po kami sa Imprint Customs.
Tama, Ayun. AJ? Oo naman, yun. walang problema doon. Walang problema. At Anyway, syempre, sige. other than that, no, mapapanood nila tayo not only on YouTube, but we also Yun. have Facebook, TikTok, and Spotify. Yon, nasa Spotify na po kami. So maririnig nyo po kami at makikita rin nyo po kami sa Spotify, okay? But palibasa, yung mga kotse natin, naka-ano na po, na mga naka-touchscreen na nakakapanood na po kayo ng mga YouTube. Yan. Panoorin nyo po kami doon para hindi po kayo ma-aksidente. Okay. Ayun lang po. At maraming salamat po ulit. Ako po si Kadyo at kasama ko si AJ at syempre si Noveline, nakasama po si Manong na nagtatago ay nagsasabing, guys, we'll see you next time. time.